Powerful, solid na performance, sulit at kung ano-ano pa. Yan yung madalas nating naririnig kapag sinabing Poco F7 Ultra. Pero ang tanong, totoo nga ba tong mga to o nadaan lang tayo sa hype? Kaya kung isa ang Poco F7 Ultra sa pinagpipilian mong bilhin ngayong 2025 or kaya interesado kang bilhin to in the future, alamin natin sa video na to kung totoo nga ba talaga tong mga to. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan na natin. So, alam ko mga kaparagoy na late na tayo sa review nitong Poco F7 Ultra. And for sure, halos lahat kayo may idea or alam na yung specification ng phone na to at alam na yung mga bagay na magaganda dito. Hahatiin natin tong video na to sa 7 pillars na kung saan magre-represent ng mga bagay na madalas sinasabi ng mga reviews, feedbacks, and also ni Poco na ito daw yung minamarket or yung maganda sa phone na to. So, papatunayan natin kung totoo nga ba talaga based sa na-experience ko. At ito yung design and build quality, display, performance, software and UI experience, camera, battery, and higit sa lahat, solidness. Dadaanan natin lahat ng mga to at i-share ko sa inyo yung naging experience and also overall conclusion ko about sa mga part na to. Kaya ngayon, simulan natin sa design and build quality. Compact, comfortable hawakan at may magandang build quality. Ito yung description na madalas sinasabi nila sa Poco F7 Ultra. And based sa naging experience ko sa paggamit ng phone na to sa loob ng isang linggo, masasabi ko na totoo naman to. Slightly curved na kasi yung likod neto kaya saktong-sakto lang sa mga palad natin kapag gagamitin natin siya. Mapa one hand and also gaming position grip, wala tayong magiging problema, comfortable siya kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa design, same lang ng Poco F7 Pro, sadyang curve lang yung likod neto and medyo mataas at saka meron din tayo ditong golden ring sa kanyang camera bump. And the rest, wala nang masyadong pinagkaiba. Subjective din kasi tong part na to, so kayo na lang makakapag-distinguish kung trip ninyo or hindi yung design neto. Totoo din na solid yung build quality neto dahil naka-glass back, aluminum frame, and then naka-glass front tayo dito na protected ng Poco Shield Glass. Bale, sinasabi ni Poco or kiniklaim ni Poco na mas matibay daw itong kanilang Poco Shield Glass kaysa sa Corning Gorilla Glass 7i na ginamit sa Poco F7 Pro. At pagdating dito sa part na to, wala akong way para mapatunayan tong part na to dahil hindi ko naman sila pwedeng i-testing. So, siguro, i-take na lang natin na ganito talaga. Or mas maganda mag-check kayo ng mga reviews about sa stress test or material test ng phone na to. Yun yung masasabi ko. Pero at the moment, hindi ko masasabi na totoo yung kiniklaim ni Poco. Anyway, naka-IP68 rating na nga rin pala tayo dito. Kaya protected kung mababasa ng tubig accidentally, meaning kung mahuhulog mo to sa tubig or kaya mababasa siya ng ulan kapag nasa labas ka or matapunan ng kape, wala magiging problema. May extra protection tayo pagdating dyan. Kaya in overall, masasabi ko na totoo yung sinasabi nila pagdating sa build quality and also design ng phone na to. Next naman natin pag-usapan yung display neto. Actually, totoong maganda yung display neto as usual kay Poco. Wala naman silang ginawang pangit na display pagdating sa mga Poco lineup nila. Naka 6.67 inch AMOLED display na merong 120Hz support at meron na rin tong Dolby Vision and HDR10 Plus support. Kaya kung usapang movie watching and also paglalaro ng games, wala tayong magiging problema pagdating dito sa display niya. I-plus pa natin na may 2K resolution na din tong phone na to na pwede nating i-change doon sa ating resolution settings. Bale, pwede nating palit-palitan sa 1080p and 2K resolution kung gusto natin makasave ng battery, mas okay mag 1080p na lang. Ang maganda dito, meron na rin tayong mga AI visual enhancement feature na pwede na rin natin gamitin sa Netflix. Bale, i-activate lang natin yung video toolbox sa settings at isi-select lang natin yung Netflix doon. And then kapag gagamitin na natin yung Netflix, pwede na natin gamitin yung mga AI visual enhancement feature na available dito. Which is kung ako yung tatanungin, nice dahil dati, Facebook and YouTube lang yung pwede natin paggamitan nito. Kung usapang outdoor use, wala din tayo magiging problema dahil meron na itong 1800 nits global brightness kaya kung gagamitin natin outdoor, visible na visible pa rin yung mga content. Talagang flagship pagdating sa display neto and totoo yung sinasabi nila na goods yung display capability neto. Anyway, next naman natin pag-usapan at isa sa pinaka-interesting sa phone na to yung kanyang gaming performance. Madami akong mga nakitang reviews na nagsasabi na okay yung temperature neto at hindi siya mabilis uminit. Medyo bago sa pandinig ko to para sa isang Snapdragon 8 Elite phone dahil nakapag-review na ako ng dalawang phone at yung naging experience ko sa dalawang Snapdragon 8 Elite phone na yun, umiinit talaga yung device. Pero don't get me wrong dahil nature na talaga yun ng mga gaming chipset na merong mataas sa power draw at isa pa, gagamitin natin to sa power consuming activity which is gaming. Anyway, combined na nga pala ng LPDDR5X and UFS 4.1 storage version
version yung ating Snapdragon 8 Elite, kaya latest and mabilis na version na rin yung ginamit sa storage and RAM natin, which is nag-result to ng 2.4 million Antutu benchmark score pagdating sa Antutu test natin. And actually, sa current games na madalas sa ating nilalaro ngayon, above 1.5 million Antutu benchmark score, definitely kayang-kaya nang i-handle tong mga to. At yung pinakabago na dinagdag dito ni Poco ay isang dedicated chip na kung saan tinatawag nila na Vision Boost D7. So bale, same na mga gaming phones na na-review natin before, kagaya na lang ng iQOO phones na merong dedicated chip, same lang din yung purpose or functionality ng dedicated chip na ginamit ni Poco dito. Dahil ito yung mag-handle ng graphics enhancement, visual type or visual style, frame rate interpolation, at kung ano-ano pang mga gaming features na pwede nating mabago sa game booster neto. And yung pinaka main reason kung bakit hype na hype yung gaming performance ng Poco F7 Ultra, dahil yan sa feature na frame rate interpolation. At tinatawag to ni Poco na smart frame rate. At gusto ko lang linawin na yung idea ng frame rate interpolation ini-interpolate or gumagawa siya ng generated frame sa pagitan ng two existing frames. Kaya ito yung reason kung bakit nagiging 120 FPS feel yung nilalaro nating game kahit na 60 FPS lang yung pinaka-supported sa kanya or maximum niya. And actually, unlike sa mga gaming phone na na-testing ko before na merong game interpolation feature na pumapalo talaga ng 120 FPS yung ating mismong FPS, dito kay Poco, medyo kakaiba ng konti. Bale, kapag inactivate kasi natin itong feature na to, bumababa sa 40 FPS yung ating actual FPS. Pero yung gameplay natin, feels smoother at talagang parang 120 FPS siya. So, nung una, medyo nalito ako dito sa part na to dahil alam naman natin na yung mga game interpolation feature, automatic na dapat mag-120 FPS yung makukuha nating actual frame rate. Pero nung tinetesting ko na siya, feels 120 FPS naman. Kaso nga lang, hindi siya consistent na ganon. For example, dito sa Genshin Impact, kapag inactivate ko yung smart frame rate interpolation, smooth naman yung gameplay sa una, lalo na kapag walang masyadong nangyayaring animation at walang masyadong laban-laban. Pero pag nandun na sa part na nagkakaroon na ng clash, marami ng monster, marami ng skill, marami ng animation, napapansin ko na bumabalik siya sa natural FPS niya, which is 60, at hindi na siya feel 120. Bali doon sa part na yun, nagkakaroon siya ng laggish effect or parang meron siyang visual stuttering. Bumababa kasi yung frame rate niya from 120 FPS feel to 60 FPS feel, kaya napapansin namin na para siyang nagkakaroon ng stuttering, which is pretty annoying pagdating dito. Pero kahit na ganoon, ang maganda dito gumagana yung frame rate interpolation niya. As in, nag-work siya at nagiging smooth yung gameplay. Pero yung kagandahan sa frame rate interpolation neto, unlike sa ibang mga phones na tinutukoy ko kanina, hindi umiinit or hindi basta-basta umiinit yung device natin kapag inactivate natin to. Unlike sa Red Magic 10 Pro and also sa OnePlus Ace 5 na na-try natin before sa extreme gaming test at saka sa normal gaming, nakita ninyo doon na umalo talaga ng mataas yung temperature natin nung inactivate natin yung frame rate interpolation nila. Pero pagdating dito sa Poco F7 Ultra, napansin namin na hindi siya mabilis uminit. Oo, umiinit siya, pumapalo pa rin ng 43 degrees Celsius to 44 degrees Celsius. Pero unlike sa ibang mga phone na na-mention ko kanina, kapag inactivate namin yung frame rate interpolation, hindi siya bigla ang umiinit. So ito yung ginawa namin na common testing. Naglaro kami ng tig 15 minutes sa Genshin Impact na naka-activate at hindi naka-activate yung frame rate interpolation. At ito yung nakuha nating result. Doon sa hindi naka-activate yung game interpolation feature, 39 degrees Celsius na nakuha natin after ng 15 minutes of playing. And then doon naman sa naka-activate nasa 40 to 41 degrees Celsius lang. So hindi ganun kataas unlike doon sa ibang mga phones na na-testing ko before. Kaya yung kiniklaim ng iba na maganda yung thermal netong Poco F7 Ultra, masasabi kong totoo siya pagdating sa testing na ginawa natin. And actually sa extreme gaming test, sasalang at na-film na rin naman namin to, medyo magugulat din kayo sa temperature na nakuha natin doon. Kaya abang-abangan ninyo sa susunod na video natin dahil after ng review, ipapublish din agad namin yon. Anyway, masyado na napahaba yung usapan natin sa frame rate interpolation. Ito po yung mga nakuha nating result pagdating sa mga game na tinesting natin. Gaya ng sinabi ko, naglaro ako dito ng Genshin Impact at nakakuha tayo dito ng decent 60 FPS kapag hindi naka-activate yung frame rate interpolation. Naglaro din ako dito ng MOBA game at minaninya lang to dahil nakakuha tayo dito ng 120 FPS pagdating sa MLBB, Wild Rift at saka sa HOK. Pagdating naman sa CODM ay nakakuha tayo ng 120 FPS din, both BR and also MP mode. Ito yung kagandahan sa mga Snapdragon 8 Elite chip dahil automatic na naka 120 FPS sila dito sa ating BR mode na 90 FPS lang sa ibang mga chipset out there. And take note lang din na naka-max out settings po lahat ng mga game na tinasing natin dito at kitang-kita natin na minanilan to ng Poco F7 Ultra. Maganda rin yung nakuha nating thermal dito dahil nag-average lang ng 37 to 41 degrees Celsius yung nakuha nating temperature sa kabuuan ng mismong gaming test.
FPS at kitang-kita natin dito na okay yung thermal pagdating sa Poco F7 Ultra. Kaya in summary, based sa kiniklaim ni Poco, totoo naman na maganda talaga yung magiging gaming capability nito pagdating sa mga game dahil nga naka-Snapdragon 8 Elite. Yun nga lang pagdating sa kanyang frame rate interpolation, hindi ko lang masyadong nagustuhan yung sistema nila dito dahil hindi consistent. Yun lang naman yung naging problema ko sa gaming niya. Anyway, kagaya ng sinabi ko, gagawa namin to ng extreme gaming test kaya abang-abang kayo dyan. Next naman natin pag-usapan at isa rin sa merong upgrade na nangyari yung kanilang software. Pagdating dito, ginamitan pa rin to ng HyperOS V2 na under ng Android 15. Bale, wala namang masyadong special sa OS neto. Meron pa rin mga bloatware, meron pa rin mga built-in ads na nakikita ko dito nang ginagamit ko siya. Pero kagandahan dito meron na siyang mga added AI features na talagang useful. Kagaya na lang ng circle to search na pwede natin gamitin sa kahit anong application at part ng screen natin, which is nice. Meron na rin tayong auto-translate at saka Google Hum at maganda na rin yung kanilang implementation ng AI pagdating sa photo AI dahil okay na yung kanilang background remover or yung kanilang obstacle remover. Mas malinis na yung kanilang processing, hindi halatang in-AI or tinanggalan ng background or something. Talagang pulido na yung kanilang processing unlike before at sa iba pang mga photo AI feature. At yung isa pang maganda dito 6 years na yung software support update neto para sa ating security patch at 3 major update naman yung pinangako ni Poco dito. Pero kagaya lagi ng sabi ko sa inyo before, Poco is Poco pa rin. So kailangan pa rin talaga nilang mag-invest sa software team nila para makapagbigay ng mga magagandang updates na nakakapag-fix talaga ng bug. Matagal na rin kasi akong Poco user at guess what? Bihirang-bihira ako makakita sa kanila ng update God of War. Kaya para sa akin, isa dapat to sa i-improve nila pagdating sa software. Anyway, yung next naman natin pag-usapan dito yung isa rin sa bintahe ng phone na to at yan, yung kanyang camera capability. Maraming mga nagsasabi na maganda rin daw yung camera neto. At pagdating sa kanyang rear camera, binubuo to ng triple camera setup. Meron tayong main camera na naka 50 megapixel Light Fusion 800 image sensor. Meron din tayo ditong telephoto camera na naka 50 megapixel 2.5x zoom. At meron na rin tayo ditong 32 megapixel ultra wide camera. At pagdating sa mga output na nakuha natin dito, masasabi ko na flagship talaga. Oo, hindi natin pwedeng i-compare sa mga X200, X100 Ultra ni Vivo pero pagdating sa kanyang photo quality, nandun talaga. Pang-flagship kung ako yung tatanungin. Yung isa sa nagustuhan ko dito yung telephoto camera niya dahil nga meron tayo ditong 2.5x zoom na merong magandang focus distance kaya pwede na rin natin siyang gamitin na alternative macro camera. At kita-kita naman dito sa mga sample output natin na detail, sharp, and also kitang-kita natin yung mismong information ng photo. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung HDR capability ng camera niya. Napapanatili niya yung detail sa highlight and also sa shadow part. As you can see, hindi nagbe-break or hindi siya nagkakaroon ng distortion. Kuhang-kuha niya yung detail, hindi nawawala. At yung isa pa sa nagustuhan ko dito, meron rin siyang auto exposure na kung saan kung medyo against the light tayo nag-take ng photo, automatic niyang bine-blend yung color mismo ng subject doon sa background. Kaya mas na-expose natin yung subject unlike sa ibang mga camera na medyo nagiging sabog yung kulay. Isa pa sa nagustuhan ko dito yung kanyang portrait mode. Maganda na rin yung kanilang edge detection unlike before na feels AI na AI yung dating na kung saan para kang photo na dinikit lang sa background na already blurred na. Dito mga kapare ko okay na yung kanyang blending unlike before. At yung isa pa sa nagustuhan ko dito kapag nasa portrait mode tayo at mamimili tayo ng aperture na isaset sa kanya, automatic na rin na nagbe-blur yung background niya unlike before na manghuhula ka kung blur na ba yung background niya hindi. Dito responsive na siya. Isa rin sa nagustuhan ko. Pagdating naman sa selfie camera neto, naka 32 megapixel camera sensor tayo dito at pagdating sa nakuha nating photo quality dito, masasabi ko na okay na. As in, pwede na natin itong ipang post, ipang social media dahil nandun na rin yung detail at maganda na rin yung kanilang image processing. At yung lagi kong problema sa ibang mga phones out there na medyo kinukulang sila sa processing or pagpaprocess ng color tone ng mga balat natin, dito medyo napixan nila ng konti. Kaso nga lang, meron pa rin talagang enhancement kagaya nilang nun sa akin, kahit na medyo brownish yung kulay ko, medyo mas pinapaputi ako dito. Pero yung iba, for sure gusto yung ganon, yung iba naman hindi. So nakadepende sa inyo, pero para sa akin, hindi ko trip yung ganon. Pagdating naman sa video capability, kaya na neto mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS sa ating main camera. Okay yung quality, sharp dahil nga 4K. Pagdating naman sa kanya stability, medyo meron pa rin tayong konting problem, may wobble effect pa rin, but mas stabilize siya unlike before. Kaso nga lang, pagdating sa kanyang selfie camera, naka 1080p resolution pa rin tayo dito at wala pa rin 4K. Pero kagandahan dito, kaya na mag-shoot ng 60 FPS. Yun nga lang, wala pa rin tayong 4K at para
sa akin, kagaya lagi na sinasabi ko, hindi na acceptable tong part na to. Anyway, pagdating sa camera part nito, masasabi ko na totoo naman yung kiniklaim ni Poco at sinasabi ng mga ibang nag-reviews and also feedback ng mga tao about sa camera capability niya. Talagang pang-plug siya. Next naman natin pag-usapan yung battery capability nito. Unlike sa Poco F7 Pro na naka 6,000 mAh battery na, dito naka 5,300 mAh pa din tayo. Hindi kasi silicon carbon battery yung ginamit nila dito, kaya ganito yung nakuha natin. Pero don't worry dahil medyo okay naman yung battery capability nito dahil makunat naman kung ako yung tatanungin. Ang kagandahan nga rin dito partner na siya ng 120 watts hyper charging. Bale, mapupull charge agad natin to ng kulang-kulang 30 minutes kahit na malobat agad natin siya, which is nice. At ang kagandahan dito kung gumagamit kayo ng wireless charging, okay na okay din dahil meron tong 50 watts wireless charging support. So pagdating sa battery part na to, nakadepende na lang talaga sa using habit natin kung magtatagal or hindi. Lagi ko naman yung sinasabi. Pero malalaman natin yung overall capability nito sa extreme gaming test, kaya antay-antay kayo dyan, lalo na kung mga gamer kayo. Ngayon naman, pag-usapan natin yung last pillar natin, which is yung solidness. Ngayon, as of speaking, yung pinaka SRP niya para sa 12256GB variant nasa 36,999 pesos. And based sa mga Snapdragon 8 Elite phones na na-review ko at sa price range ngayon ng mga Snapdragon 8 Elite phones, para sa akin mga kaparagoy, approve na sulit to. Dahil kung maalala ninyo, nag-review tayo ng iQOO 30 na naka Snapdragon 8 Elite din. At yung presyo nun, 33 to 34,000 pesos. China ROM pa po yun. Pero itong Poco F7 Ultra is nasa global ROM na pero merong presyo na 36,999 at pwede pa yung bumaba sa mga sale month event. Pwede pa yung bumaba ng 35,000 at saka ng 34,900, which is para sa akin kung dun yung mabibili, mas magiging sulit yan. Now, para sagutin yung question natin kanina kung maganda nga ba talaga or hype lang tong Poco F7 Ultra, masasabi kong totoo talagang maganda itong phone na to. Based sa review na ginawa natin, nakita naman natin na lahat ng sinasabi at kiniklaim ni Poco, na-nailed naman nila dito sa phone na to. Actually, doon lang talaga sa may game interpolation feature medyo disappointed ako kasi hindi siya kagaya ng mga game interpolation feature na na-try ko before na consistent siya nag-work all throughout the game. Dito kasi sa game interpolation nila, namamatay-matay siya lalo na sa mga important part. So dito sa part na to, medyo hati yung opinion ko pagdating sa gaming, but Snapdragon 8 Elite is Snapdragon 8 Elite pa din. So kahit hindi na tayo gumamit yan, okay na yung magiging performance neto. Anyway, kita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Yun lang. Peace.